Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong January 11 taong 2025. Ayan, ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu at ayan po yung aking mga previous projections dito kay Shiba Inu. Ayan, at isa po sa aking mga projections dito ay nasabi ko po na patuloy na makakaranas ng consolidation ang market price nitong si Shiba Inu kung hindi po niya magagawang tumagos dito sa ating support zone dito. At mukhang yan po yung nangyayari ngayon. Mapapansin natin dito na nagkaroon po siya ng rejection sa ating support zone dito noong January 9 at saka January 10. Kaya ayan, mukhang siya po ay magpapatuloy sa kanyang pagko-consolidate dito po sa ibabaw ng ating support zone dito. Kaya yan pa rin po, wala pa rin pagbabago sa aking mga projections dito. Ngayon kung magagawa po niyang tagusin yung mga minor resistance natin dito sa itaas, ay saka po dito ko masasabi, lalong-lalo na yung minor resistance natin dito sa presyong 40 digits 2466. Kung magagawa po niyang lampasan ito, ay mataas po yung chances na susubukan niyang pasukin yung ating resistance zone dito sa itaas. Pero mukhang malabo po yung mangyari. Kasi kung mapapansin po natin ay bearish po yung mga signals natin dito sa ating dalawang indicator. Ayan, kulay red po yung ating Hounsett indicator. Ibig po sabihin yan ay nasa bearish momentum or bearish na kalagayan ang market ni SHIB. At ganun din, sang-ayon din po yung ating QQE mode indicator dito. Siya po ay bumubuo ng mga kulay red na QQE bars. Ibig sabihin po niyan ay yung may control sa market ni SHIB ay yung mga sellers. Or sa madaling salita ay mas marami po ang nag-sell or nagbebenta ng kanilang SHIB. Kaya ayan, mas mataas yung chances na magpapatuloy sa pagbagsak sa mga paparating na araw itong si SHIB. Kaya kung sakaling nabasag or bumigay, kasi yung pumipigil sa pagbagsak ng market price ni SHIB ay yung ating support zone dito. At kung sakaling nabasag po ito ay ayan, magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. At ang nakaabang na support, sunod na support natin dito na pipigil sa pagbagsak ni SHIB ay ang minor support natin dito sa 40 digits 1917. Pero sa tingin ko ay malabo kung mapipigilan ng minor support natin na ito ang kanyang pagbagsak. Lalong-lalo na at lalong-lalo na po kung mas lalong tumindi yung bearish momentum ni SHIB. Kung saan ay possible po na baka umabot pa siya hanggang dito sa 40 digits 1767. Kaya yan pa rin po. Ayan po yung aking mga projections dito kay Shiba Inu. Ngayon ay magplat-plat po tayo ng pattern dito kasi yung huling pattern pa natin dito ay ayan, isang ascending triangle pattern. At yung mga ganito kasing pattern ay madalas na nauuwi po ito sa bearish breakout. Kaya ayan, yan na nga yung nangyari. Nagkaroon ng bearish breakout dito at ayan na nga, bumagsak itong si Shiba Inu. Kaya kung pag nakakita po tayo ng ascending triangle pattern tulad nito ay isa po itong signal na maaring makaranas ng matinding pagbagsak itong si SHIB. At base sa ating pattern na ito ay possible po na bumagsak itong si Shiba Inu hanggang dito. Ayan, hanggang dito nga sa major support natin dito sa 40 digits 1767 or baka mas mababa pa dito sa sunod na minor support dito po sa 40 digits 1673. Kaya ayan, ngayon ay hindi na po natin magagamit yung pattern na ito. Ayan, at pwede po natin tanggalin ito. Ayan. Yung ito, yung ayan, yung upper portion na ito, magagamit pa pala natin yan. Kasi nagsisilbing trend resistance po yan. Ngayon ay yung panibagong pattern natin dito ay syempre, i-plot po natin yan. At ito po yan. Ayan yung upper portion ng ating pattern dito. Ayan, medyo
malaki-laki yung ating malaki-laki ang sukat ng ating pattern na ito. Ayan. At yung kanyang lower portion naman ay ayan, lapit lang natin dito. Yung kanyang lower portion naman po ay kukunin natin dito. Ayan, dito sa rejection na ito at saka dito. Ayan, sa mga baguhan dyan, paano ko ba plinaplat yung pattern na yan? Ayan. Isa po itong descending, parang slightly descending triangle pattern. Kaya yung ganitong descending triangle pattern ay isa po itong bullish signal, kung saan ay inaasahan natin na mas mataas yung chances na magkaroon siya ng breakout dito sa upper portion nito. Kaya yan. Kaya mukhang parang dito na po talaga siya magre-recover sa ating support zone na ito. Kaya ayan, yung mga bago lamang po rito kung paano ko plinaplat yung aking pattern dito ay ayan, kinukuha po natin yan. Dito sa upper portion ay dito sa rejection na yan. At saka most recent rejection natin dito. Kaya yan po yung basihan natin sa upper portion kung bakit kung bakit nabuo yung upper portion ng ating pattern na ito. Dito naman sa kanyang lower portion ay sa rejection na yan dito. At saka syempre dito na rin. At saka most recent na rejection ay dito po. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nabuo yung lower portion ng ating pattern dito. At mapapansin natin na ayan, maliit na lamang po pala ang ginagalawan na espasyo or space nitong si Shiba Inu dito sa loob ng ating triangle pattern na ito. Kaya ayan, mukhang magkakaroon na talaga siya ng breakout. Yan, pagsapit yung huling yan, kung magpapatuloy po siya sa kanyang consolidation dito sa loob at talagang ayaw niyang magkaroon ng breakout. Ayan, ay hanggang dito po siya sa January 18. Ayan, January 18 at kapag umabot na po sa January 18 ay kailangan na po talaga niyang magkaroon ng breakout. Pero sa kadalasan ay hindi po ganyan yung nangyayari. Malamang ay manandito sa mga January 15 or 16 or mga 17. Yan, diyan po makakaranas ng possible breakout itong si SHIB sa ating pattern na ito. Kaya yan. Yan po yung aking technical analysis update. Yung ating trades naman po rito ay ayan, meron po akong sell pending order dito sa presyong 40 digits 2362. Ayan, nakabili na po kasi ako rito sa presyong 40 digits 2086. Ayan, nitong nung bumagsak po si SHIB noong January 8. Kaya ayan, yung sunod po na aking buy pending order ay dito po sa major support, kung saan ay nakaabang po sa presyong 40 digits 1767. Kaya yan po ang aking kasalukuyang or nananatiling trade setup dito kay Shiba Inu. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.